Isang butil ng puting pulbos ang dahan-dahang nahulog sa mamahaling alak. Walang tunog, walang bakas. Naglaho ito sa kulay dugong likido na parang isang madilim na sikreto. Sa kabilang dulo ng bulwagan, nakatayo si Don Eliseo Ramos, hawak ang isang kopita ng champagne. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa pagmamalaki. Ito na ang gabi niya, ang huling handaan. Ang mansyon sa Quezon City na itinayo niya mula sa dugo at pawis ay puno ng tawanan at mararangyang panauhin. Ang mga ilaw mula sa aranya ay kumikinang na parang mga bituin at ang hangin ay puno ng amoy ng tagumpay. Sa edad na 68, sa wakas ay nagretiro na siya. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay narito, sa 4 na sulok ng silid na ito. Ngunit higit sa negosyo at pera, ang tunay niyang yaman ay ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga mata ay lumibot, hinahanap sila, at doon sila, sa gitna ng mga bisita. Ang kanyang panganay na si Antonio, seryoso at laging maaasahan. Ang kanyang anak na babae, si Isabela, ang ilaw ng kanyang buhay, at si Franco, ang kanyang bunso. Kasama nito ang asawa nitong si Clarine, napangiti si Don Eliseo. Si Clarine, para sa lahat, siya ang perpektong manugang, mahinhin, mapagmahal, at palaging nakasuporta sa kanyang asawa. Ngunit sa mga huling buwan, may napapansin siyang kakaiba. Isang bagay na hindi niya matukoy, isang malamig na kislap sa mga mata nito kapag napag-uusapan ng mana, isang pilit na ngiti kapag binabanggit niya ang kanyang mga plano para sa kinabukasan ng kumpanya. Iwinaksi niya ang mga pagdududang iyon. Guni-guni lang siguro ng isang matandang malapit ng magretiro. Itinaas niya ang kanyang kopita para sa isang talumpati. Ang lahat ay tumahimik. Ang kanyang boses, na sanay mag-utos sa mga board meeting, ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Simula niya, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig sa emosyon. For years, I built an empire of steel and concrete, but my true legacy is not the buildings or the bank accounts. It is my family. Ang kanyang tingin ay napunta muli kina Franco at Clarine. Nakita niya kung paano hinawakan ni Franco ang kamay ng kanyang asawa. Ngumiti si Clarine, isang ngiti na kasing tamis ng pulot. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ni Don Eliseo, sa likod ng ngiting iyon, isang panandali ang anino, isang kislap ang inip, na para bang hinihintay na lamang nitong matapos ang lahat. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang parehong kaba na nararamdaman niya bago magsara ng isang mapanganib na deal. Pagkatapos ng talumpati, lumapit ang isang waiter. May dalang tray na may 2 baso ng red wine. Sir, galing po kay Ma'am Clarine. Tumingin si Don Eliseo sa direksyon ni Clarine. Nakita niya itong nakikipag-usap sa isang bisita, ngunit ang mga mata nito ay nakasulyap sa kanya. Nakita niya kung paanong bahagyang nanigas ito nang makitang papalapit na sa kanya ang waiter. Alam niya. Hindi niya alam kung paano, ngunit sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam niyang may mali. Ang kanyang isip na hinasa ng ilang dekada ng pakikipaglaban sa mundo ng korporasyon ay biglang nagising. Bumalik sa alaala niya ang eksena kanina. Si Clarine na nakatayo malapit sa wine station. Ang mabilis nitong pagkilos ng akala niya ay walang nakatingin. Iyon pala. Kinuha niya ang baso ng alak. Salamat, sabi niya sa waiter. Nakatayo sa tabi niya si Alona, ang ina ni Clarine, na masayang nakikipagkwentuhan. May hawak din itong baso ng alak. Halos kapareho ng sa kanya. Kailangan niyang kumilos. Mabilis. Alona, tawag ni Don Eliseo. Ang kanyang boses ay kalmado sa kabila ng bumibilis na tibok ng kanyang puso. Ang ganda ng hikaw mo. Saan mo nabili? Lumingon si Alona, nagulat at natuwa sa papuri. Ah, ito ba, Eliseo? Regalo pa ito sa akin ng yumaong asawa ko. Habang nakatingin ito sa malayo at nagkukwento,
Sa isang iglap na walang sinumang nakapansin, ginawa ni Don Eliseo ang isang bagay na magpapabago sa lahat. Mabilis, halos hindi makita. Ipinagpalit niya ang kanyang baso ng alak sa baso ni Alona na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi nila. "Napakaganda," sabi ni Don Eliseo. Ibinabalik ang kanyang atensyon kay Alona na para bang walang nangyari. Itinaas ni Alona ang kanyang baso. "Para sa iyo, Eliseo, sa iyong bagong buhay." Itinaas din ni Don Eliseo ang baso na ngayon ay hawak na niya. "Para sa pamilya." Sabay silang uminom. Lumipas ang ilang segundo. Walang nangyari. Nagsimulang isipin ni Don Eliseo na baka nga nagkamali lang siya. Baka dala lang ng katandaan. Ngunit bigla, isang malakas na ubo ang narinig niya. Si Alona. Hinawakan nito ang kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. "Tubig," sabi niya. Ang kanyang boses ay paos. At pagkatapos, sa harap ng daan-daang bisita, sa gitna ng marangyang pagdiriwang, bumagsak si Alona sa sahig. Nagsimula itong mangisay. Bumubula ang bibig. Nagsigawan ang mga tao. Nagsimula ang kaguluhan. "Tumawag kayo ng ambulansya!" Sigaw ng isang tao. Si Franco ay tumakbo palapit. Ang muka ay puno ng pag-aalala. "Inay, anong nangyayari?" Pero si Don Eliseo ay hindi gumalaw. Sa gitna ng lahat ng ingay at gulo, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Si Clarine. Nakatayo itong parang isang estatwa. Ang muka ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang ina na nag-aagaw buhay sa sahig. At sa mga matang yon, nakita ni Don Eliseo ang lahat. Hindi iyon ang takot ng isang nag-aalalang anak. Iyon ang sindak ng isang bigong mamatay tao. Sa labas, si Clarine Ramos ay larawan ng isang anak na nagdadalamhati. Nakasandal siya sa malamig na pader ng pasilyo ng ospital, nanginginig ang mga balikat habang ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang bawat hikbi ay tila puno ng sakit, isang tunog na nakakahabag para sa sino mang makarinig. Pero sa loob, isang sigaw ang paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Bakit siya? Bakit si Mama? Isang maling galaw. Isang pagkakamali na sumira sa perpektong plano. Naramdaman niya ang mainit na yakap ni Franco mula sa likuran. "Mahal ko, andito lang ako." Bulong nito, ang boses ay basag. Magiging maayos din si Inay. Malakas siya. Kumapit si Clarine sa asawa. Isiniksik ang kanyang mukha sa dibdib nito. Ginamit niya ang sakit ni Franco bilang pansamantalang kanlungan. Hindi alam ng kawawang lalaki na ang mga luhang pumapatak sa kanyang damit ay hindi dahil sa pag-aalala. Iyon ay mga luha ng purong takot. Hindi si Don Eliseo ang dapat nasa loob ng emergency room. Hindi siya. Magiging maayos ang lahat. Pag-uulit ni Franco. Mas para sa sarili niya kaysa para kay Clarine. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa loob ng kanyang maliit na pitaka. Isang halos hindi maririnig na tunog. Ngunit para kay Clarine, ito ay kasing lakas ng isang kulog. "Sandali lang. Mahal," sabi niya. Maingat na kumakalas sa yakap ni Franco. "Pupunta lang ako sa banyo." "Samahan na kita." "Wag na." Mabilis niyang putol. "Kailangan ko lang mag-isa." Hindi na niya hinintay ang sagot ni Franco. Mabilis siyang naglakad patungo sa banyong pambabae sa dulo ng pasilyo. Ang bawat hakbang ay tila isang malaking pagsubok. Pakiramdam niya ay lahat ng mga mata sa ospital ay nakatingin sa kanya. Hinuhusgahan siya. Pagpasok sa loob, isinara niya ang pinto ng isang cubicle at nanginginig na kinuha ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Jairo. Ang kanyang mga daliri ay halos hindi makapindot para buksan ito. "Jairo, anong nangyari? Sabi mo, sigurado to. Tatawagan ako ng mga pinagkakautangan ko. Sagutin mo." Napasandal si Clarine sa pinto. Hirap huminga. Ang maliliit na pader ng cubicle ay tila unti-unting lumiliit, dinidiin siya.
Ang mga salita ni Jairo ay parang mga kamay na sumasakal sa kanya. Kasalanan mo to, Clarine. Ang tanga-tanga mo. Nagsimula siyang mag-type ng sagot, ngunit binura rin niya kaagad. Anong sasabihin niya? Na ang sarili niyang ina ang nabiktima ng kanilang plano? Na ang matandang demonyo ay buhay na buhay at marahil ay may alam na? Bago pa siya makapag-isip, bumukas ang pinto ng banyo. Mabilis niyang itinago ang cellphone. Isang nurse ang pumasok, ngunit hindi siya pinansin nito. Lumabas si Clarine ng banyo. Sinubukang ibalik ang maskara ng isang nagdadalamhating anak. Nakita niya si Franco na kausap ang isang doktor. Ang seryosong mukha ng doktor ay hindi magandang senyales. Lumapit siya. Isang uri ng lason na mabilis kumalat sa kanyang sistema. Narinig niyang sabi ng doktor, nagawa naming i-stabilize siya sa ngayon. Pero kritikal pa rin ang kanyang kondisyon. Ang susunod na 24 na oras ay napakahalaga. Lason? Halos pabulong na tanong ni Franco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Paano? Hindi. Imposibleng may maglason kay inay. Sa sandaling iyon, isang malamig na presensya ang naramdaman ni Clarine sa kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Clarine, ang boses ni Don Eliseo. Kalmado, malamig, walang emosyon. Dahan-dahan siyang humarap sa kanyang biyenan. Nakatayo ito roon, ang kanyang barong ay hindi pa rin gusot sa kabila ng gulo. Ang kanyang mga mata ay matalim, mapanuri, at walang mababakas na awa. Ang tingin na yon ay tila bumabasa sa bawat kasinungalingan sa kanyang kaluluwa. Sigurado ka bang wala kang alam sa nangyari? Tanong nito. Isang simpleng tanong, ngunit puno ng bigat. Hindi ito isang tanong ng isang nag-aalalang biyenan. Ito ay isang akusasyon. Bago pa makasagot si Clarine, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito naitago ng mabilis. Ang screen ay umilaw sa loob ng kanyang bahagyang bukas na pitaka. Sa isang segundo, kitang-kita ang pangalan sa screen. Jairo. Mabilis niyang isinara ang pitaka. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang isang kabayong tumatakbo para sa buhay nito. Nag-angat siya ng tingin, umaasang hindi ito nakita ni Don Eliseo. Ngunit naramdaman niya ang titig ng kanyang biyenan. Isang titig na tila tumagos sa tela ng kanyang damit sa kanyang balat at nakita ang lahat ng kasinungalingang itinatago niya. Ang mansyon ay tahimik na ngayon. Ang mga ilaw na kanina'y kumikinang sa saya ay tila lumamlam, nagluluksa. Ang amoy ng mamahaling pabango at pagkain ay napalitan ng hanging amoy, pagtataksil. Hindi umuwi si Franco. Nagpaiwan ito sa ospital para bantayan si Alona kasama ang asawa nitong si Clarine. Mas mabuti na rin para kay Don Eliseo. Ang katahimikan ay hindi nakakabingi. Ito ay isang sandata. Sa loob ng katahimikang ito, malinaw niyang naririnig ang bawat piraso ng katotohanan na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Pumasok siya sa kanyang pribadong pag-aaral, ang lugar kung saan niya isinara ang daan-daang deal at binuo ang kanyang imperyo. Ngayong gabi, hindi negosyo ang kanyang haharapin. Mas malaki, mas personal. Umupo siya sa kanyang silyang gawa sa balat at dinampot ang telepono. Hindi na siya ang Don Eliseo na nagretiro na at masaya. Siya muli ang CEO ng Ramos Holdings, isang lalaking hindi uurong sa anumang laban. Isang numero lang ang nasa isip niya. Attorney Marquez, sabi niya nang sagutin ang tawag sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Gisingin mo ang pinakamagaling na private investigator na kilala mo. Kailangan ko siya. Ngayon na. Don Eliseo, anong nangyari? Tanong ng abogado. Ang boses nito ay nag-aalala. Narinig ko ang tungkol kay Alona. Nakikiramay ako. Hindi ito aksidente, Marquez. Diretsong sabi ni Eliseo. At kailangan nating malaman ang lahat. Gusto ko ng investigasyon
na mas tahimik pa sa pagpatak ng ulan. Walang dapat makaalam, lalo na ang pamilya ko. Pagkatapos ng tawag, sumandal si Don Eliseo sa kanyang upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang isipan, ang mga alaala ay nagsimulang maglabasan na parang mga multo. Si Clarine, nakangiti habang isinusubo ang isang piraso ng cake sa apo niyang si Angela, anak ni Isabella. Isang larawan ng isang mapagmahal na tiyahin. Si Clarine, umiiyak sa balikat niya noong namatay ang lola nito. Ang kanyang mga luha ay tila tunay. Si Clarine, nakikipag-usap sa telepono sa hardin ilang linggo na ang nakalipas. Narinig niya ang mga salitang malaking utang at kailangan natin ng pera. Nang tanungin niya ito, ngumiti lang ito at sinabing problema ng isang kaibigan. Ang bawat alaala ay isang piraso ng salamin na nabasag, nagpapakita ng isang pangit na katotohanan. Paano siya naging ganito kabulag? Dahil mahal niya ang kanyang anak. At dahil mahal ni Franco si Clarine, tinanggap niya ito bilang isang tunay na anak. Ibinigay niya ang kanyang tiwala nang walang pag-aalinlangan. At ang tiwalang iyon ang ginamit nitong sandata laban sa kanya. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay. "Sir, may bisita po kayo," sabi niya. Pinapunta raw siya ni Attorney Marquez. "Papasukin mo siya." Ang pumasok ay isang babae, marahil nasa mga huling bahagi ng 30 taon. Simple lang ang kanyang pananamit, malayo sa karangyaan ng bahay. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kumpiyansa. "Don Eliseo Ramos," sabi ng babae, inilahad ang kanyang kamay. "Ako si Lyra Manlapig. Anong maitutulong ko sa inyo?" Walang paligoy-ligoy. Gusto ito ni Eliseo. "Gusto kong malaman mo ang lahat tungkol sa manugang ko, si Clarine Ramos," sabi niya. Diretsong nakatingin sa mga mata ng investigador. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kaaway, at kung sino ang lalaking nagngangalang Jairo. Bahagyang nagulat si Lyra sa huling pangalan, ngunit mabilis niya itong itinago. Ikinuwento ni Don Eliseo ang lahat. Ang kanyang mga hinala, ang pagpapalit ng baso, ang pangalan sa screen ng telepono ni Clarine. Hindi niya inalis ang anumang detalye. Nakinig si Lyra ng walang imik. Tanging pagtango lamang ang ginagawa. Nang matapos si Don Eliseo, tumayo ito at lumapit sa bintana, nakatingin sa madilim na hardin sa labas. Ang pinakamadaling paraan para malaman ang katotohanan, "Sir, ay ang tingnan ang mga bagay na hindi nakikita ng mata," sabi ni Lyra. Lumingon pabalik kay Eliseo. "At ano yon?" Ngumiti si Lyra, isang ngiting matalim. "Ang mga security camera. Ipapakuha ko ang lahat ng footage mula sa party ninyo." Huminga ng malalim si Don Eliseo. Ito na ang simula. Isang hakbang na hindi na niya maaaring bawiin. Isang hakbang na maaaring sumira sa natitirang bahagi ng kanyang pamilya. "Gawin mo ang lahat ng kailangan mong gawin," sabi niya. Ang kanyang boses ay may bigat ng isang hari na magdedeklara ng digmaan. Tumango si Lyra. Habang papalabas na ito ng pinto, huminto ito at nagtanong, "Sir, bukod sa manugang ninyo, meron pa ba kayong ibang pinaghihinalaan na maaaring makinabang sa pagkamatay ninyo?" Ang tanong ay tumama kay Don Eliseo na parang isang sampal. Makinabang. Sa huli, lahat ay tungkol sa pera, sa mana. Sino pa nga ba? Umiling si Don Eliseo. Isang mapait ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Sa ngayon, Miss Manlapig, siya lang ang nasa isip ko. Let's start with her." Ang amoy ng murang pabango at lumat mamasa-masang alpombra ang sumalubong kay Clarine pagpasok niya sa maliit na kwarto ng motel. Napangiwi siya. Malayong malayo sa malinis at marangyang mansyon na tinatawag niyang tahanan. Ito ang mundo ni Jairo. Isang mundong desperado at mabaho. Nakita niya itong nakatayo malapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya, naninigarilyo.
Ang usok ay kumukulong sa hangin, dumadagdag sa bigat ng atmosfera sa loob ng silid. Ang tagal mo, sabi ni Jairo nang hindi lumilingon. Ang boses niya ay magaspang, puno ng galit. Kailangan kong mag-ingat, pabulong na sigaw ni Clarine, isinasara ang pinto sa likuran niya. Nasa ospital pa rin ako kanina lang. Akala mo ba madaling tumakas sa mga mata ng lahat? Humarap si Jairo at sa unang pagkakataon, nakita ni Clarine ang takot sa mga mata nito. Hindi ang karaniwang pagkainis o galit, purong takot. Anong nangyari sa plano, Clarine? Sabi mo simple lang, isang inuman lang, tapos ang problema. Pero ano to? Ang nanay mo ang nasa ospital at ang matanda, buhay na buhay. Huwag mong isumbat sa akin yan, ganti ni Clarine. Sa tingin mo ba ginusto ko to? Sa tingin mo ba masaya akong makita ang nanay kong nag-aagaw buhay? Lumapit si Jairo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Clarine. Wala akong pakialam sa nanay mo. Ang pakialam ko ay sa mga taong humahabol sa akin. Malapit na ang deadline, Clarine. Kapag hindi ako nakapagbayad, hindi lang ako ang mamamatay. Ang diin sa huling salita ay nagpadala ng kilabot sa buong katawan ni Clarine. Bitiwan mo ako. Itinulak niya si Jairo palayo. Hindi ito ang oras para magsisihan tayo. Kailangan nating mag-isip. Kailangan natin ng bagong plano. Bagong plano? Tumawa si Jairo, isang tawang walang saya. Paano tayo gagawa ng bagong plano? Kung ang unang plano pa lang, palpak na. Dahil sa katangahan mo, baka masilip na tayo. Hindi nila ako mahuhuli, sabi ni Clarine. Sinusubukang maging matatag kahit nanginginig ang kanyang kalooban. Ako ang biktima dito. Ako ang anak na nag-aalala. Talaga? Tanong ni Jairo. Mapanuri ang tingin. Sa tingin mo ba tanga si Don Eliseo? Ang taong yon ay nakipaglaro sa mga buwaya sa buong buhay niya. Sa tingin mo ba hindi niya napansin ang kahit ano? Ang tanong na yon ay tumama sa kaba ni Clarine. Naalala niya ang malamig na titig ng kanyang biyenan sa ospital. Ang tanong nito na parang isang akusasyon. Nagsimulang maglakad-lakad si Jairo sa loob ng kwarto, parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Kailangan natin ng pera at kailangan natin yun ngayon. Paano? Desperadong tanong ni Clarine. Hindi na natin siya malalason ulit. Masyado nang delikado. Huminto si Jairo. Tumingin siya kay Clarine at isang bagong ideya ang nabuo sa kanyang mga mata. Isang ideyang mas madilim, mas mapanganib. Kung hindi natin makukuha ang pera mula sa patay na Eliseo, sabi niya ng dahan-dahan, kukunin natin yon mula sa buhay na Eliseo. Anong ibig mong sabihin? Pipilitin natin siyang pumirma, sabi ni Jairo. Gagamitin natin ang isang bagay na kahinaan niya o isang tao. Franco, ang pangalan ay hindi nila sinabi, ngunit pareho nilang alam kung sino ang tinutukoy nito. Samantala, sa tahimik na pag-aaral ng mansyon, si Don Eliseo ay nakatitig sa screen ng isang laptop. Kasama niya si Lyra Manlapig. Sa screen, ipinapakita ang footage mula sa isa sa mga security camera noong gabi ng party. Mabagal ang pag-playback. Bawat segundo ay sinusuri. Ayan, sabi ni Lyra, itinuturo ang isang figura sa screen. Si Clarine. Nakatayo malapit sa wine station. Nakita nila kung paano ito lumingon sa kaliwat kanan. Tila tinitiyak na walang nakatingin. Nakita nila ang mabilis na paggalaw ng kanyang kamay patungo sa isang baso ng alak. Mabilis, halos hindi mahahalata. Pero sa slow motion, malinaw na malinaw. Ang hayop, bulong ni Don Eliseo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ipinagpatuloy ni Lyra ang pag-playback. Ang waiter ay kinuha ang baso at naglakad patungo kay Don Eliseo. Ang lahat ay tumugma sa nangyari, ngunit hindi doon natapos si Lyra. May isa pa akong ipapakita sa inyo, sir, sabi niya. Ipinaus niya ang video at nag-zoom in sa isang sulok ng bulwagan.
Sa likod ng isang malaking halaman, may isang lalaki doon, bahagyang natatakpan ng mga dahon. Nakatayo lang ito, hindi nakikipag-usap kanino man. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon, kay Clarine. Ang kanyang muka ay tensyonado. Ang kanyang mga panga ay nagtagis. Tila binabantayan niya ang bawat kilos ng babae. "Sino yan?" tanong ni Don Eliseo. "Siya si Jairo Villanueva," sagot ni Lyra. Ang kanyang boses ay seryoso. Ayon sa mga record, nalulubog siya sa utang sa sugal. Malalaking tao ang kanyang mga pinagkakautangan. Huminga ng malalim si Lyra bago nagpatuloy. "Pero hindi lang yan ang nakita ko, Don Eliseo." Nag-click siya sa isa pang file sa kanyang laptop. Isang lumang dokumento, isang kopya ng isang birth certificate. Ang nakaraan ni Jairo Villanueva ay medyo malabo. Pero may isang bagay na nakakuha ng atensyon ko. Itinuro niya ang isang pangalan sa dokumento. Ang pangalan ng ina, Rosario Villanueva. At sa tabi nito, sa linya para sa pangalan ng ama, isang salita lang ang nakasulat. Unknown. "May kaugnayan ba sa inyo ang pangalang ito, sir?" tanong ni Lyra. Ang kanyang tingin ay nakatutok kay Don Eliseo, naghihintay ng sagot. Para kay Franco, ang mga araw ay lumipas na parang isang masamang panaginip na ayaw magising. Ang amoy ng antiseptic sa ospital ay kumapit na sa kanyang damit, sa kanyang balat. Ang ina ni Clarine, si Alona, ay nananatiling walang malay, nakakabit sa mga makinang humihinga para sa kanya. At si Clarine. Tinitingnan niya ang kanyang asawa na nakaupo sa tabi ng kama ni Alona, tahimik na nagbabasa ng libro. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay tila malayo ang tingin. Sa unang tingin, siya ang perpektong imahe ng isang nag-aalalang anak, ngunit may mga bagay na hindi tama. Mga maliliit na bagay na gumugulo sa isipan ni Franco. Noong isang gabi, nagising siya sa gitna ng gabi at nakitang wala si Clarine sa tabi niya. Nakita niya ang siwang ng ilaw mula sa banyo. Narinig niya ang boses nito, pabulong ngunit may diin. "Sinabi ko nang kailangan ko ng mas maraming oras." Bulong ni Clarine sa kausap nito sa telepono. "Hindi pa siya patay, hindi pa." Nang buksan niya ang pinto, mabilis na ibinaba ni Clarine ang telepono. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. "Sino yon?" tanong ni Franco. Wala," sagot ni Clarine. Pilit nang ngumingiti. "Isang kaibigan lang. Nangangamusta." Isang kaibigan? Sa ganitong oras ng gabi? May mga oras ding bigla na lang itong aalis. Sasabing may bibilhin lang o may kakausaping doktor, pero magtatagal ito ng ilang oras. Kapag tinanong niya, palagi itong may handang sagot. Palaging may kasamang malambing na halik na tila nagpapatahimik sa lahat ng kanyang mga tanong. Ngayong hapon, muli itong nangyari. "Mahal, lalabas lang ako saglit," sabi ni Clarine. Tumatayo. "Kakausapin ko lang yung kaibigan kong financial advisor. Baka makatulong siya sa mga bayarin sa ospital." "Gusto mong samahan kita?" alok ni Franco. "Wag na, kaya ko na to. Magpahinga ka muna. Bumalik ka na muna sa mansyon. Amoy ospital ka na," sabi nito. Hinahaplos ang kanyang pisngi. Pumayag si Franco, kahit may isang bahagi sa kanya na gustong sumunod. Pinanood niya itong maglakad palayo sa pasilyo. Ang kanyang mga hakbang ay tila nagmamadali. Bumalik siya sa mansyon, hindi para magpahinga, kundi para mag-isip. Pagod na siya. Pagod na ang kanyang isip sa kakaisip. Pagod na ang kanyang puso sa pagitan ng pagmamahal at pagdududa. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Ang lahat ay nasa ayos, malinis at tahimik. Ngunit para kay Franco, ang silid na ito ay tila puno ng mga lihim. Nagpasya siyang maghanap ng malinis na damit. Habang binubuksan niya ang aparador, may isang bagay na nahulog mula sa mga nakatuping damit ni Clarine. Isang maliit na bagay na nakabalot sa panyo. Kinuha niya ito. Nang buksan niya, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib.
Isang burner phone, isang pangalawang telepono. Simple, mura, at hindi madaling ma-trace. Bakit magkakaroon si Clarine ng ganito? Sinubukan niyang buksan, ngunit may password ito. Sinubukan niya ang birthday ni Clarine, ang kanilang anniversary, ang pangalan ng kanilang aso. Walang gumana. Bigla, bumukas ang pinto ng kwarto. Mahal? Si Clarine. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa teleponong hawak ni Franco. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ano yan? Tanong nito. Ang boses ay nanginginig. Ikaw ang dapat kong tanungin yan, sabi ni Franco. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Clarine, ano to? Sa isang iglap, nakita ni Franco ang takot sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito, napalitan ng isang bagay na mas pamilyar. Mga luha. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Clarine. Paano mo nagagawa sa akin to, Franco? Sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Nagkakalkal ka ng gamit ko? Sa panahong to, na halos mamatay na ang nanay ko, ito pa ang inaatupag mo? Hindi yun ang tanong, Clarine. Sagutin mo o ako. Bakit para ano? Para pagbintangan ako? Humakbang ito palapit. Ang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa kanyang mga pisngi. Alam mo ba kung gaano kasakit yan? Nasa gitna ng lahat ng pinagdadaanan ko, ang asawa ko mismo, ang taong dapat kong sandalan, ay walang tiwala sa akin. Ang bawat salita ay parang isang patalim na tumutusok sa puso ni Franco. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng pagkakasala. Tama ba siya na pagdudahan ito? Paano kung nagkakamali lang siya? Paano kung ang teleponong ito ay may ibang, mas inosenteng paliwanag? Akala ko ba mahal mo ako? Pagpapatuloy ni Clarine, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Pero ngayon, kahit ikaw, hindi mo ako pinaniniwalaan. Nag-iisa na lang ako. Hindi na nakatiis si Franco. Binitawan niya ang telepono at niyakap ng mahigpit ang kanyang asawa. Patawad, bulong niya. Patawarin mo ako. Mahal ko. Hindi ko sinasadya. Isinubsob ni Clarine ang kanyang mukha sa dibdib ni Franco. Ang kanyang mga hikbi ay mas lumakas. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon, sa isang lugar na hindi makikita ni Franco, isang malamig at kalkuladong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Naramdaman ni Franco ang pag-relax ng katawan ni Clarine sa kanyang mga bisig. Naramdaman niya ang pagkakasala na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Sino siya para husgahan ito? Ang asawa niyang nagdurusa? Ang babaeng ipinangako niyang mamahalin at poprotektahan habang buhay? Shh, tama na, sabi niya. Hinahaplos ang buhok nito. Patawad na. Masyado lang akong nag-aalala. Sa lahat ng nangyayari, hindi na ako makapag-isip ng tama. Mahal kita, Franco, sabi ni Clarine sa pagitan ng mga hikbi. Ikaw lang ang meron ako. Huwag mo akong iwan. Hinding-hindi, pangako ni Franco. Hinding-hindi kita iiwan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Franco sa kanyang tabi, dahan-dahang bumangon si Clarine. Kinuha niya ang burner phone mula sa sahig. Ang puso niya ay kalmado na. Binuksan niya ito. Ang password ay ang pangalan ng ina ni Jairo, Rosario. May isang bagong mensahe. Jairo, nakausap ko na ang contact. May paraan para makuha ang kopya ng last will ni Eliseo. Pero kailangan natin ng pera para sa bayad. Bukas. Kailangan na bukas. Napatingin si Clarine sa natutulog na si Franco. Ang kanyang mukha ay payapa sa pagtulog. Walang kamalay-malay sa panganib na nasa tabi niya. Para kay Clarine, hindi na siya ang kanyang minamahal na asawa. Siya na ngayon ang susi. Ang susunod na hakbang sa plano. Dahan-dahan siyang bumalik sa kama. Maingat na hindi ito magising. Niyakap niya ito mula sa likuran. Ang kanyang paghinga ay mainit sa batok nito. Patawarin mo ako. Mahal ko.
Bulong niya sa kanyang isipan, pero kailangan kong gawin ito. Habang nakayakap siya sa lalaking niloloko niya, ang tanging nasa isip niya ay ang pera, ang kapangyarihan, at ang pagtakas mula sa buhay na kinasusuklaman niya. At para makuha ang lahat ng iyon, handa siyang sirain ang lahat, kahit pa ang lalaking natutulog sa kanyang mga bisig. Ang pangalang iyon, Rosario Villanueva. Para kay Don Eliseo, hindi lang iyon isang pangalan sa isang lumang papel. Iyon ay isang multo. Isang multo mula sa isang nakaraang matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Ngunit ngayong gabi, bumangon ito mula sa hukay upang singilin siya. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay matatag, na nakapatong sa mesa, ay nagsimulang manginig. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang naging mabigat. Nahirapan siyang huminga. Ang mundo niya ay lumiit. Nag-focus lamang sa kupas na pangalan na nakasulat sa birth certificate. "Sir?" tanong ni Lyra. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa malayo. "May problema po ba?" Hindi sumagot si Don Eliseo. Ang kanyang isip ay lumipad pabalik. Sa isang panahong iba pa siya. Isang panahong bata pa siya, ambisyoso, at handang gawin ang lahat para sa kanyang mga pangarap. Ang imahe ay malinaw na parang kahapon lang nangyari. Isang gabi, sa isang madilim na eskinita, siya nakasuot ng mamahaling Amerikana. At si Rosario, ang magandang babae mula sa probinsya na minahal niya, ng panandalian, na nakatayo sa harap niya, umiiyak. "Buntis ako, Eliseo," sabi nito. Ang boses ay puno ng pag-asa at takot. "Magkakaroon tayo ng anak." Ang mga salitang yon ay parang isang malaking bato na humarang sa kanyang dinaraanan. Isang anak? Ngayon pa? Ngayong nagsisimula pa lang siyang umakyat sa mundo ng negosyo? Hindi maaari. Ito ay isang iskandalo na sisira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Kumuha siya ng isang sobrang puno ng pera mula sa kanyang bulsa. Malamig, walang pakiramdam. "Ito, kunin mo," sabi ng batang Eliseo. Ang kanyang boses ay walang emosyon. "Sapat na yan. Ipalaglag mo yan, nagdaga mo yan. At huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman." Nakita niya ang pagguho ng mundo sa mga mata ni Rosario. Ang pag-asa ay napalitan ng sakit, pagkatapos ay ng galit. Kinuha nito ang pera, tumalikod, at naglakad palayo nang hindi na lumingon. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niya ito. "Sir Eliseo!" Ang boses ni Lyra ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napakurap-kurap siya. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Si Rosario," nautal na sabi ni Don Eliseo. "Kilala ko siya." Tumingin siya sa papel. Sa pangalan ng ina, Rosario Villanueva. Sa pangalan ng ama, unknown. Isang anak. Biglang nagdugtong-dugtong ang lahat sa kanyang isipan. Ang galit sa mga mata ni Jairo na nakita niya sa mga litrato. Ang desperasyon nitong makakuha ng pera. Ang pakikipagsabuatan nito kay Clarine. Hindi lang ito tungkol sa utang. Hindi lang ito tungkol sa mana. Ito ay paghihiganti. Ang lason na inihanda para sa kanya ay hindi lang lason para sa katawan. Ito ay lason na isinilang mula sa puot ng isang anak na itinakuwil. Isang anak na lumaki na alam na ang kanyang ama ay nabubuhay sa karangyaan habang siya at ang kanyang ina ay naghihirap. Isang anak na hindi niya kinilala. Ang anak niya. Napasubsob si Don Eliseo sa kanyang mesa. Ang bigat ng 40 taong kasalanan ay biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang sakit ng pagtataksil ni Clarine ay masakit. Ngunit ang sakit na ito, ang sakit ng sarili niyang pagkakamali, ay 1,000 beses na mas matindi. Hindi niya napansin ang pag-alis ni Lyra Manlapig na nag-iwan sa kanya para harapin ang kanyang mga demonyo. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakad patungo sa isang malaking salamin sa gilid ng kanyang pag-aaral. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon.
Ang matandang lalaki na nakatingin pabalik sa kanya ay pagod, talunan at bigo. Ang lalaking ito ay nagtayo ng isang imperyo, ngunit sinira ang kanyang sariling pamilya bago pa man ito mabuo ng buo. Lahat ng ito, ang gulo, ang panganib, ang pagtataksil, lahat ay nagsimula sa kanya. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang tanong na sumunog sa kanyang kaluluwa. Sa huli, ako ba ang biktima? O ako ang lumikha sa halimaw na sumisira sa akin? Ano? Halos mapasigaw na tanong ni Clarine. Ang matandang yon, siya ang ama mo? Nakatayo sila ni Jairo sa ilalim ng isang madilim na overpass. Ang ingay ng mga sasakyan sa itaas ay nagsisilbing takip sa kanilang lihim na pag-uusap. Ang hangin ay mabigat sa polusyon at desperasyon. Tumango si Jairo, ang kanyang mukha ay isang maskara ng matagal nang kinikimkim na galit. Oo, ang dakilang Don Eliseo Ramos, ang lalaking nag-iwan sa nanay ko na parang basura matapos niya itong anakan. Napaurong si Clarine, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkabigla. Ang buong sitwasyon ay biglang naging mas komplikado, mas personal, at mas mapanganib. Ngunit kasabay ng takot, isang bagong pakiramdam ang umusbong sa kanya. Ang pakiramdam na may hawak siyang mas malakas na baraha. Kaya pala, bulong ni Clarine, kaya pala ganoon na lang ang galit mo sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ang pera ay kabayaran lang, sabi ni Jairo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang gusto ko ay makita siyang magdusa. Gusto kong maranasan niya ang hirap na dinanas namin ng nanay ko. Pero binabago nito ang lahat. Sabi ni Clarine, ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip. Kung anak ka niya, may karapatan ka. May karapatan ka sa mana. Isang karapatan na hinding-hindi niya ibibigay. Mapait na sagot ni Jairo. Isa lang akong bastardo sa paningin niya. Isang pagkakamali. Kung ganoon, kailangan nating kumilos ng mas mabilis. Desididong sabi ni Clarine, habang buhay pa siya at wala pang nakakaalam, kailangan nating makuha ang kailangan natin. Tiningnan niya si Jairo. Ang asawa ko, si Franco, gagamitin natin siya. Sa mansyon, ang hapunan ay tahimik. Si Don Eliseo, Franco, at ang iba pang mga miyembro ng pamilya ay kumakain, ngunit walang nagsasalita. Ang tensyon ay hinihiwa ng tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato. Pagkatapos ng hapunan, kinausap ni Clarine si Franco sa kanilang kwarto. Inihanda na niya ang kanyang sarili. Oras na para sa kanyang pinakamahusay na pag-arte. Mahal! Simula niya, ang kanyang boses ay malumanay at puno ng kalungkutan. Bakit? Tanong ni Franco. Pagod. May nalaman ako, sabi ni Clarine, dahan-dahang lumapit. Ang papa mo, nag-hire siya ng private investigator. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Franco. Mula sa pagod naging gulat ito. Ano? Bakit niya gagawin yon? Para imbestigahan ako, sabi ni Clarine, hinayaang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Pinaghihinalaan niya ako, Franco. Sa tingin niya, ako ang may kasalanan sa nangyari kay Mama. Hindi. Hindi yan magagawa ni Papa, sabi ni Franco, ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Pero ginawa niya. Giit ni Clarine, ang kanyang boses ay tumaas na. Sinusundan niya ako. Pinapakialaman ang buhay natin. Hindi ba't nakahanap ka ng telepono? Baka sila ang naglagay noon doon para palabasin na may tinatago ako. Ang kasinungalingan ay lumabas sa kanyang bibig nang walang kahirap-hirap. Hindi siya makapaniwala na ang perpekto niyang pamilya ay maaaring magkaroon ng trahedya. Pagpapatuloy niya, umiiyak na ngayon. Kailangan niya ng masisisi at ako ang pinakamadaling sisihin, ang tagalabas. Niyakap siya ni Franco. Hindi totoo yan. Mahal ka ni Papa. Mahal? Tumawa si Clarine sa gitna ng kanyang mga luha. Kung mahal niya ako, bakit niya ako ginaganito? Kung mahalaga tayo sa kanya,
Bakit niya sinisira ang pamilya natin? Hinawakan niya ang tiyan niya. Isang biglaang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, ang pinakadesperadong galaw. Paano kung totoo? Bulong niya. Ang alin? Ang pinaghihinalaan ng doktor. Paano kung buntis ako, Franco? Ang mga mata ni Franco ay nanlaki. Ano? Isa lang hinala, pero isipin mo, sabi ni Clarine. Tinitingnan siya ng diretso sa mga mata. Ang kanyang pag-arte ay nasa kasukdulan. Ang stress na to, ang ginagawa ng papa mo, hindi ito makakabuti sa magiging anak natin. Kung hindi mo kami kayang protektahan, kung hindi mo kayang panindigan ang asawa mo laban sa sarili mong ama, siguro mas mabuti pang umalis na lang kami. Wag! Mabilis na sabi ni Franco. Ang ideya ng isang anak at ang banta ng pag-alis ni Clarine ay tumama sa kanya ng husto. Huwag mong sabihin yan. Kung ganoon, kausapin mo siya, sabi ni Clarine. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Kausapin mo ang ama mo. Ipatigil mo to. Ipagtanggol mo ang pamilya natin, Franco. Ipagtanggol mo ako. Inabot niya ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na voice recorder. Dalhin mo to, sabi niya. Inilalagay ito sa kamay ni Franco. I-record mo ang pag-uusap ninyo para malaman natin, para marinig ko mismo kung ano talaga ang tingin niya sa akin. Sa atin. Tinitigan ni Franco ang recorder sa kanyang kamay. Ito ay maliit at malamig. Tumingin siya sa kanyang umiiyak na asawa. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagdududa ay natabunan ng isang mas malakas na damdamin, ang pangangailangang protektahan ang kanyang pamilya, ang pamilyang bubuuin nila ni Clarine. Tumango siya. Sige, kakausapin ko si Papa. Natagpuan ni Franco ang kanyang ama sa balkonahe, nakatingin sa madilim na kalangitan na walang bituin. Ang usok mula sa tabako ni Don Eliseo ay sumasayaw sa hangin, dala ang bigat ng mga problemang hindi masabi. Papa, lumingon si Don Eliseo. Sa isang iglap, nakita niya sa mukha ng kanyang bunso ang anino ng isang batang lalaki na tumatakbo sa kanya para magsumbong. Ngunit ang aninong iyon ay mabilis na napalitan ng isang matigas na ekspresyon na hindi niya kailanman nakita rito. Franco, sabi ni Eliseo, ibinababa ang kanyang tabako. Anong ginagawa mo pa ritong gising? Kailangan nating mag-usap, sabi ni Franco. Ang kanyang boses ay may diin. Lumapit siya. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Sa loob ng kanyang bulsa, ang kanyang daliri ay pinindot ang record button sa maliit na device. Tungkol saan? Tungkol kay Clarine, diretsong sabi ni Franco. Totoo ba pa? Totoo bang nag-hire ka ng private investigator para sundan siya? Hindi nagulat si Don Eliseo. Alam niyang darating ang sandaling ito. Ngunit hindi nito binawasan ng sakit. Ginagawa ko lang kung ano ang sa tingin ko'y tama para protektahan ang pamilyang ito. Mahinahong sagot ni Eliseo. Protektahan? Tumawa si Franco, isang tawang mapait. Sa paanong paraan pa? Sa pamamagitan ng pagwasak dito? Sa pamamagitan ng pagtrato sa asawa ko na parang isang kriminal? Hindi mo naiintindihan, anak. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano ninyo nagagawa ito sa amin. Sumigaw si Franco. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Lagi na lang ganito. Ang pera ninyo, ang negosyo ninyo, ang apelyido ninyo. Yan lang ang mahalaga sa inyo. Hindi ninyo kailanman pinagkatiwalaan ang mga desisyon ko. Kahit ang pagpili ko ng babaeng mamahalin, hinuhusgahan ninyo. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa dibdib ni Don Eliseo. Ang mga salitang iyon ay hindi galing kay Franco. Iyon ay mga salitang isinubo ni Clarine sa bibig ng kanyang anak. Lason na dahan-dahang kumalat sa isipan nito. Clarine is not what you think she is, sabi ni Eliseo. Ang kanyang boses ay halos pabulong.
At ano siya pa? Isang manggaganso? Isang gold digger? Sarkastikong tanong ni Franco. Hindi ninyo siya kilala. Ang nakikita ninyo lang ay ang isang babaeng hindi galing sa yaman ninyo at hindi ninyo matanggap yon. Franco, makinig ka. Hindi, Papa. Kayo ang makinig. Putol ni Franco. Humakbang palapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Si Clarine ang asawa ko at baka maging ina na siya ng magiging anak ko. Siya ang pamilya ko ngayon. At kung hindi ninyo kayang igalang yon, kung ipagpapatuloy ninyo ang kahibangang ito. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang kanyang sarili para sa mga salitang sisira sa lahat. Itigil ninyo ang investigasyon. Ngayon din, humingi kayo ng tawad kay Clarine. O kung hindi, nagbaba siya ng tingin. O kung hindi, aalis kami. Lalayo kami sa lugar na ito at hindi na kami babalik kailanman. Isang ultimatum. Nakatitig si Don Eliseo sa kanyang anak. Ang anak na kanyang minahal. Ang anak na handa niyang ibigay ang lahat. Ngayon, ang anak ding iyon ang naglalagay ng patalim sa kanyang dibdib. Nakita niya sa likod ni Franco ang anino ni Clarine, nakangisi at nagwawagi. Nanalo siya. Nagtagumpay siyang kunin ang huling bagay na mayroon si Eliseo. Ang pagmamahal ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Don Eliseo ang pagod. Isang pagod na mas malalim pa sa pagod ng katawan. Pagod na ang kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa malayo. Ang kadiliman sa labas ay tila gumapang papasok sa kanyang puso. Talunan na siya. Nawala na sa kanya ang lahat. Tumalikod si Franco. Hindi na niya hinintay ang sagot ng kanyang ama. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Habang naglalakad siya palayo, ang bawat hakbang ay tila isang pagtalikod. Hindi lang sa kanyang ama, kundi sa lahat ng pinagsamahan nila. Naiwan si Don Eliseo na mag-isa sa balkonahe, nakikinig sa papalayo ng mga yapak ng kanyang anak. Ang katahimikan na naiwan ay mas masakit pa kaysa sa mga sigaw kanina. Biglang tumunog ang kanyang telepono, isang hindi kilalang numero. Ngunit alam niya kung sino ito. Sinagot niya. Don Eliseo, sabi ng boses sa kabilang linya. Ang boses ni Clarine, matamis, ngunit may pahiwatig ng bakal. Narinig ko po ang nangyari, nalulungkot ako. Isang kasinungalingan. Sa tingin ko po, oras na para mag-usap tayo bilang isang pamilya. Pagpapatuloy nito, para maayos na po natin ang lahat. Natahimik si Don Eliseo. Saan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay walang buhay. Sa wine cellar, Papa. Sagot ni Clarine, ang salitang Papa ay puno ng panunuya. Doon po tayo mag-usap. Tayo-tayo lang. Ang gabi ay bumaba sa mansyon na parang isang mabigat na kumot, tinatakpan ang lahat ng bahid ng liwanag at pag-asa. Para sa sino mang makakita kay Don Eliseo, isa siyang matandang lalaking talunan. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Pumayag siyang makipagkita kay Clarine sa wine cellar. Nagbigay ng impresyon na sumusuko na siya sa kagustuhan ng manugang, ngunit ang mga mata ay mapanlin lang. Sa ilalim ng balat ng isang matandang nagdadalamhati, ang isip ni Don Eliseo ay gumagana sa pinakamataas nitong kapasidad. Ang kanyang puso ay nanlumo. Oo, ngunit ang kanyang determinasyon ay nananatiling matatag. Hindi siya kailanman sumusuko sa anumang laban, at ang laban na ito ay ang pinakamahalaga sa kanyang buhay. Huwag kayong mag-alala, sir. Alam namin ang ginagawa namin. Ang boses ni Lyra Manlapig ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nagbibigay ng lakas. Matapos ang tawag ni Clarine, mabilis siyang kumilos. Isang lihim na pagpupulong ang naganap sa kanyang pag-aaral. Kasama sina Attorney Marquez at Lyra. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang kanilang mga plano ay detalyado. Kailangan natin ng ebidensya na hindi nila kayang itanggi, sabi ni Lyra. Ang pag-amin nila mismo
at isang saksi. Kami ang saksi, sabi ni Attorney Marquez tumango. Sinuri nila ang blueprint ng wine cellar, isang lugar na puno ng matagal nang nakaimbak na alak, isang perpektong lugar para sa isang lihim na pag-uusap, isang perpektong lugar para sa isang bitag. Mayroon tayong bagong sistema ng kamera na hindi nila alam, paliwanag ni Lyra. Itinuturo ang mga lokasyon sa blueprint. Maliit at halos hindi makita, at ang audio ay malinaw. Hindi sila makakaligtas doon. At ang mga pulis? Tanong ni Don Eliseo. Nakahanda na ang warrant of arrest. Sagot ni Attorney Marquez. Nasa labas sila ng mansyon. Hihintayin lang ang hudyat. Ang hudyat. Iyon ang magmumula kay Don Eliseo. Inabot ni Lyra ang isang maliit na kagamitan kay Don Eliseo. Isang lapel mic, kasing laki lang ng isang pindutan. Isuot ninyo yan, sir. Direktang konektado yan sa amin. Maririnig namin ang lahat. Kinakabahan siya. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang larawan ng kanyang apo na si Angela sa kanyang mesa, ang kanyang pag-aalinlangan ay naglalaho. Para sa kanyang apo, para sa kinabukasan ng kanyang pamilya, kailangan niyang gawin ito. Ang pagpupulong ay natapos. Naiwan si Don Eliseo na mag-isa. Sinusuot ang maliit na mikropono sa ilalim ng kanyang barong. Nagbihis siya. Ang kanyang barong ay malinis at plansado, ang kanyang buhok ay maayos. Sa labas, siya ay isang lalaking nag-iisa. Sa loob, siya ay isang sundalong naghahanda para sa huling laban. Lumabas siya ng kanyang kwarto at naglakad patungo sa wine cellar. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit determinado. Ang mansyon ay tahimik, ang lahat ay tila natutulog. Ngunit alam niya, sa labas, may naghihintay. Pagdating niya sa harap ng mabigat na pinto ng wine cellar, huminga siya ng malalim. Ito na, ang simula ng wakas. Dahan-dahan, ibinukas niya ang pinto. Ang amoy ng lumang kahoy at alak ay sumalubong sa kanya. Ang cellar ay bahagyang maliwanag, ang mga ilaw ay malabo. Nagbibigay ng isang misteryoso at nakakapanindig balahibong kapaligiran. Sa loob, nakatayo si Clarine at Jairo, magkatabi. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa pananabik at isang uri ng madilim na pagtatagumpay. Nakita niya ang isang nangisi sa mga labi ni Clarine. Pumasok si Don Eliseo. Ang mabigat na pinto ay dahan-dahang nagsara sa kanyang likuran. Gumawa ng isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngayon, walang makakatakas. Ang dilim ng gabi ay niyakap ang mansyon. Sa labas ng wine cellar, nakatayo si Franco. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang maliit na voice recorder sa kanyang bulsa ay tila bumibigat, isang paalala ng kanyang misyon. Ngunit nang makarating siya sa pintuan ng cellar, narinig niya ang kanyang ama. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may isang bagay na kakaiba rito. At pagkatapos, narinig niya ang boses ni Clarine, ang boses na kilala niya. Ngunit puno ito ng isang lamig na hindi niya kailanman narinig mula rito. Hindi na siya lumapit, nanatili siyang nakatayo sa labas, bahagyang nakabukas ang pinto, sapat para marinig ang bawat salita. Akala ko po, tayong tatlo lang ang mag-uusap, Papa, sabi ni Clarine. Nakarinig siya ng pagtawa, isang tawang hindi sa kanyang asawa. Iyon ay galing kay Jairo. Hindi niyo po ako kayang lokohin, matanda, sabi ni Jairo. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Alam naming may alam ka na. At ngayon, tatapusin na namin ang lahat. Kinilabutan si Franco. Anong ibig sabihin nito? Anong tatapusin? Talaga? Kalmadong sabi ni Don Eliseo. At ano ang plano mo, Jairo? Lalasunin mo ba ako ulit? Hindi na po namin kailangan yan, Papa. Sabi ni Clarine. Ang kanyang boses ay matamis at puno ng panunuya. Nasa amin na ang lahat. Pati ang bunso ninyo, si Franco. Nasa kamay na namin. Nagpapaniwala sa lahat ng sinasabi ko. Tanga. Nagsimulang manginig si Franco.
Ang mga salitang yon ay tumagos sa kanyang puso na parang isang malamig na punyal. Tanga, iyon ba ang tingin sa kanya ng asawa niya? Hindi mo lang alam, matanda. Pagpapatuloy ni Jairo. Ang lahat ng ito ay kabayaran sa mga utang mo sa nanay ko. 40 taon ng paghihirap. 40 taon ng paglimot. Ngayon, kami naman ang babayaran mo. Si Clarine ang nagplano ng lahat. Pagmamayabang ni Jairo. Siya ang naglagay ng lason sa alak. Napakatalino niya. Nagkamali lang siya ng nilason. Ang mundo ni Franco ay gumuho. Ang bawat salita ay parang isang martilyo na bumabasag sa kanyang puso, sa kanyang isipan, ang kanyang asawa, ang ina ng kanyang magiging anak, isang mamamatay tao. Hindi siya makapaniwala. Hindi ito totoo. Isang masamang panaginip lang ito. Ang tanga-tanga niya. Pagtawa ni Clarine. Ginamit ko lang ang pagmamahal. Gimansaganakin. Ang pagiging sunod-sunuran niya. Ang pagiging bulag niya. Tumakbo si Franco papalayo sa pinto. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ang kanyang asawa. Ang babaeng mahal na mahal niya. Isang halimaw. Hindi na niya kinaya. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Sa loob ng cellar, ang boses ni Don Eliseo ay matatag. Sapat na. Narinig ko na ang lahat ng kailangan kong marinig. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Clarine. Ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng bahid ng takot. At pagkatapos, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Blag! Biglang bumukas ang pinto ng cellar. Isang grupo ng mga pulis ang pumasok, kasama sina Attorney Marquez at Lira Manlapig. Clarine Ramos at Jairo Villanueva, inaresto namin kayo sa kasong attempted murder at conspiracy to commit murder. Sigaw ng isang pulis. Ang mga mata ni Clarine at Jairo ay nanlaki sa gulat. Ang kanilang mga muka ay namutla. Nawala ang kanilang pagmamayabang, napalitan ng purong takot. Hindi! Anong nangyayari? Sigaw ni Clarine. Sinusubukang lumaban habang isinusuot ng mga pulis ang posas sa kanyang mga kamay. Nakarecord ang lahat ng pag-uusap ninyo, sabi ni Lira. Hawak ang isang device na kumikislap. At meron din kaming video footage. Habang iginagapos ang mga kamay ni Clarine, ang kanyang mga mata ay napadako sa siwang ng pinto. At doon, nakita niya si Franco, nakatayo, nanginginig. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Nakatitig ito sa kanya, isang tingin na puno ng sakit, pagtataksil, at matinding pagkadismaya. Hindi iyon ang pagmamahal na nakasanayan niya. Iyon ay purong poot. Franco! Bulong ni Clarine. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ngunit huli na ang lahat. Ikinulong siya ng mga pulis at iginapos. Nang makita ni Jairo si Don Eliseo, sinubukan pa rin niya itong lusubin, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga pulis. Hayop ka! Babayaran mo to! Sigaw ni Jairo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nang makita ni Don Eliseo ang 2 halimaw na nilikha niya o pinayagan niyang lumaki na iginagapos, wala siyang naramdamang pagtatagumpay. Isang malalim na lungkot ang bumalot sa kanya. Bitawan ninyo ako! Sigaw ni Clarine habang nilalabas siya ng cellar. Dahan-dahan, lumapit si Franco. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Sa harap ng kanyang ama, sa harap ng lahat ng mga pulis at testigo, dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Papa! Bulong niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding sakit. Patawarin niyo po ako. Naging bulag ako. Patawarin niyo po ako sa pagiging tanga, sa pagiging uto-uto. Patawarin niyo po ako sa pagiging mahina. Isang tahimik na hikbi ang lumabas sa kanyang bibig. Patawarin niyo po ako sa hindi pagpanig sa inyo, sa hindi ko pagprotekta sa inyo, sa hindi ko pagiging isang mabuting anak. Inabot ni Don Eliseo ang kanyang kamay, ang kanyang puso
ay puno ng sakit sa nakikita niya. Ang kanyang anak, naganap na gumuho. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na dumadaan sa wine cellar. Ang lahat ay tapos na. Ang mga kriminal ay nahuli. Ang katotohanan ay lumabas na. Ngunit hindi siya naramdaman ng tagumpay. Tanging isang malalim na kalungkutan. Ilang buwan ang lumipas. Ang mansyon na dating puno ng tensyon ay nababalutan na ngayon ng isang payapang katahimikan. Ang iskandalo ay kumalat sa mga pahayagan at balita. Ngunit tulad ng lahat ng bagyo, unti-unti rin itong humupa. Si Clarine at Jairo ay nahaharap sa matinding kaso. Ang mga ebidensya ay napakatibay at ang pag-amin nila ay nakarecord. Wala na silang kawala. Ang kanilang kapalaran ay nakatakda na sa likod ng mga rehas. Para kay Don Eliseo, ang pagkakahuli sa kanila ay hindi nagdala ng kagalakan. Tanging isang mabigat na kalungkutan ang nanatili. Ang sakit ng pagtataksil ay mababaw na sugat pa rin, ngunit ang pagluluksa para sa pamilyang akala niya ay buo ay mas malalim. Papa, ang boses ni Franco. Nag-angat ng tingin si Don Eliseo. Nasa pag-aaral siya, umiinom ng kape, nakatanaw sa hardin. Si Franco ay nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay malungkot. Ngunit may isang bagong pag-asa roon. Anak, sabi ni Eliseo. Itinuro ang silya sa harap niya. Umupo si Franco. Tahimik sila sa loob ng ilang sandali. Ngayon, hindi na ang mga salita ang mahalaga. Nagsimula na po akong magtrabaho sa ibang K-kumpanya, sabi ni Franco. Hindi na po sa Ramos Holdings. Gusto ko pong magsimula muli, sa sarili kong paraan. Tumango si Don Eliseo. Mabuti yan, anak. Alam ko po na mahaba pa ang proseso para mapatawad niyo ako, Papa. Sabi ni Franco. Ang kanyang boses ay basag. Pero gagawin ko po ang lahat para po sa inyo at para po sa amin. Inabot ni Don Eliseo ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Ang kamay na yon ay dating mahina at walang direksyon. Ngunit ngayon, naramdaman niya ang isang bagong lakas. Pinatawad na kita, anak, sabi ni Don Eliseo. Ang kanyang boses ay malumanay. Matagal na. Ang mga mata ni Franco ay namuo sa luha. Hindi ito nangangahulugan na nawala na ang sakit. Hindi nito binura ang mga nangyari. Ngunit ito ang simula ng paghilom. Makalipas ang ilang linggo, muling bumalik si Don Eliseo sa tanggapan ni Attorney Marquez. Ngunit sa pagkakataong ito, ang agenda niya ay hindi tungkol sa mana o kaso. Gusto kong gamitin ang bahagi ng aking kayamanan para magtatag ng isang foundation, sabi ni Don Eliseo. Isang foundation na tutulong sa mga kabataang nalubog sa utang, tulad ng utang na sumira sa pamilya namin. Tiningnan siya ni Attorney Marquez. Nagulat. Sir, sigurado po kayo? Malaki ang halaga nito. Mas malaki ang pinsala na ginawa ng utang sa buhay ng mga tao. Sabi ni Don Eliseo, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo. Kung ginawa ko lang sana ito noon, baka hindi na nangyari ang lahat ng ito. At sa pangalan ng foundation, isang pangalan ang naisip niya. Hindi ang kanyang pangalan, hindi ang pangalan ng kanyang pamilya. Tawagin natin itong Alona's Hope Foundation, sabi ni Don Eliseo. Ang pangalan ng babaeng muntik nang mamatay dahil sa kasakiman ng sarili niyang anak. Isang pangalan na magpapaalala sa lahat ng natutunan niya na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba, kundi para din sa sarili. Isang hapon, nakaupo si Don Eliseo sa hardin ng mansyon. Ang araw ay mainit at ang hangin ay sariwa. Si Angela, ang kanyang apo, ay masayang naglalaro sa swing. Lolo, tulungan mo ako, sigaw ni Angela. Lumapit si Don Eliseo at dahan-dahang itinulak ang swing. Habang umaakyat at bumababa ang kanyang apo, ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Naramdaman niya ang kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi niya inakala na mararanasan niya muli.
Ang pagtataksil ay nagdulot ng malalim na sugat. Ang kanyang pamilya ay nawasak. Ngunit sa abo ng lahat ng nawala, mayroon pa ring umusbong na bagong pag-asa. Ang kanyang anak, si Franco, ay nagsisimula muli at siya, si Don Eliseo, ay natutong patawarin hindi lang ang iba, kundi pati na rin ang kanyang sarili sa mga pagkakamali ng nakaraan. Ang tunay na mana ay hindi ang kayamanan o ang apelyido. Ito ay ang kakayahang bumangon mula sa pagkabigo, ang kakayahang magpatawad, at ang kakayahang magsimula muli na may puso na puno ng pag-asa. Iyon ang tunay na kayamanan.